Maligayang pagdating sa The 13th Scream. Mag-subscribe ka na at i-click mo ang bell icon. Isa, dalawa, tatlo, hanggang sa ikalabintatlo. Makinig ka, huminga ka, wala nang ligtas mula sa dilim. At huwag kalimutan suportahan din natin ang isa pang horror channel na nagsisimula pa lang, Alitap-tap ng Dilim. Sama-sama nating palakasin ang mundo ng takot. Mainit ang araw, pawis ang batok ko habang nakasandal sa upuan ng jeep. Sa likod, tawanan ang mga tropa ko. Summer break iyon. Ang pinakahihintay naming lahat matapos ang isang taon ng pagod sa eskwela. Ako si Liza. Kasama ko sina Carlo, Ben at Jessa. Plano naming pumunta sa isang maliit na baryo sa Quezon kung saan may dagat na hindi pa kilala ng marami. Sabi ni Carlo, parang private beach daw. Wala halos tao. Tayo lang ang makikinabang. Habang bumabaybay ang jeep sa baku-bakong daan, napansin kong unti-unting nagiging siksik ang mga puno. Palalim ng palalim sa probinsya. Ang simoy ng hangin, amoy lupa at dagat. Ramdam kong malayo na kami sa gulo ng Maynila. Liza, ayos ka lang? Tahimik ka? Tanong ni Jessa. Ngumiti ako. Oo, okay lang. Medyo kinakabahan lang. Hindi ko kasi alam kung anong meron sa lugar na ito. Tumawa si Ben. Adventure to. Relax ka lang. Wala namang masama sa beach trip, di ba? Pero habang tumatawa sila, napansin kong napatingin ang jeepney driver sa rearview mirror. Seryoso ang mukha niya. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Napakunot ang noo ko. Pagdating namin sa baryo, sinalubong kami ng init at alon ng hangin mula sa dagat. Lumang kubo ang tinutuluyan namin, malapit sa tabing dagat. Sabi ng matandang may-ari, maganda rito sa umaga, pero kung pwede, huwag kayong magtagal sa tubig kapag papalubog na ang araw. Bakit ho? Tanong ni Carlo. Umiling lang siya. Basta, makinig na lang kayo. Nagkatinginan kami. Tumawa si Ben, biro pa. Ay, horror story vibes. Pero ako may malamig na kilabot na dumaan sa batok ko. Unang araw, nag-swimming agad kami. Ang tubig, malinaw, malamig. Ang buhangin, pino at puti. Walang ibang tao maliban sa amin. Parang ang private paradise. Pero habang lumalangoy ako, may napansin akong kakaiba. Sa pinakaloob ng dagat, parang may pulang guhit. Akala ko anino lang ng araw. Pero habang lumalapit ako, mas lumilinaw. Parang may pumulantit na dugo sa ilalim. Sumigaw ako. Hoy, may nakita ako! Lumapit sila Carlo. Ano yon? Pero nang sabay-sabay silang sumilip, wala nang pula. Malinaw ulit ang tubig. Tumawa sila, inasar ako. Liza, baka gutom ka lang. Pero alam kong may nakita ako. At ang pakiramdam ko, hindi iyon guni-guni. Sa gabing iyon, habang kumakain kami sa kubo, biglang naputol ang ilaw. Dumilim ang paligid. Nasa tabi lang ang dagat at mula roon may narinig akong parang paghampas ng malalaking alon. Mas malakas kaysa sa dapat. Ang tahimik bigla, bulong ni Jessa. Nilingon ko ang bintana. Sa dilim parang may nakatayo sa gilid ng tubig. Mahaba, nakayuko, parang tao. Pero hindi gumagalaw, hindi humihinga.
at may kumikislap na pula sa paligid nito, parang liwanag mula sa ilalim ng dagat. Napasinghap ako. May tao sa labas. Tumakbo si Ben para silipin, pero wala na. Dagat lang. Tahimik ulit. Pero sa isip ko, nagsimula na ang hindi dapat magsimula. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Maliwanag ang araw at parang walang nangyaring kakaiba kagabi. Pero hindi nawala sa isip ko ang nakita kong pulang guhit sa dagat. Habang kumakain kami ng almusal, nagbiro si Ben. "Lisa, baka multo lang ng isda ang nakita mo kahapon." Umiling ako. Hindi. Totoo yung nakita ko. Para siyang dugo na kumalat sa tubig. Napatingin sa akin si Jessa. Hindi kaya may nalunod dito dati. Tahimik si Carlo. Kinamot niya ang ulo niya bago nagsalita. Nakausap ko yung matandang may-ari ng kubo kanina. Sabi niya, dati raw may grupo ng mga kabataan na naligo rito, pero hindi na umuwi. Hanggang ngayon hindi natagpuan ang mga katawan nila. Natigilan ako. Ramdam kong bumigat ang hangin. Ibig mong sabihin, dito sila nawala? Tumango si Carlo. Oo, at simula noon, kakaunti na lang ang naglalakas loob na maligo rito. Kahit ganoon, nagdesisyon pa rin kaming bumalik sa dagat. Mainit ang araw at nakakaengganyo ang tubig. Para bang tinatawag kami. Una, masaya pa. Naglalaro kami ng habulan sa tubig. Tawa ng tawa si Ben habang binabato kami ng buhangin. Pero biglang huminto si Jessa. Guys, tingnan nyo. Nakatingin siya sa ilalim ng tubig. At doon, nakita ko na naman ang kulay pula. Hindi guhit ngayon, kundi parang ulap na dahan-dahang kumakalat. Nagkatinginan kami. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Hindi normal to, bulong ko. Biglang naramdaman ko ang malamig na kamay na humawak sa paa ko. Hinila ako pababa. Sumisid ako agad at sa ilalim nakita ko ang mga mukha. Maputla, nakadilat ang mga mata, nakanganga. Mga taong parang nalunod, nakalutang sa dilim ng tubig. Mabilis akong umahon, hingal na hingal. May tao sa ilalim. Marami sila. Sumisigaw na rin si Jessa. Hinila siya ni Carlo paalis sa tubig. Pero si Ben, nakatayo lang, nakatitig. Parang nawala sa sarili. Ben, lumabas ka. Sigaw ko. Pero hindi siya gumalaw. Nakatitig lang siya sa dagat. At dun ko nakita. May pulang anino na bumabalot sa katawan niya. Ben! Sigaw ko habang papalapit sa kanya. Pero hindi siya gumalaw. Para siyang na-hypnotize. Ang mga mata niya nakapako sa pulang tubig na unti-unting lumalapit sa baybayin. Hinila siya ni Carlo pero napaatras siya. Parang mabigat, Liza. Parang may humihila sa kanya. Nang tingnan ko ng mas mabuti, tama siya. Mula sa binti ni Ben, may mga pulang kamay na nakabalot. Mga kamay na parang gawa sa usok pero ramdam ang bigat. Dahan-dahan siyang hinihila pabalik sa dagat. Sumigaw si Jessa. Tulungan natin siya. Sabay-sabay kaming kumapit sa braso niya. Ramdam ko ang lamig na parang yelo na kumakalat sa balat ko habang hinahatak namin siya. Parang may kumakalabit sa binti ko. Nang tumingin ako, may nakadikit na rin sa akin. Mga daliri na maputla at mahahaba.
"Huwag kayong bibitaw," sigaw ko. Pero biglang humigpit ang hatak mula sa tubig. Napasubsob kami lahat sa buhangin. Halos madulas ako papasok sa dagat. Biglang bumukas ang langit. Tumilim ang paligid kahit tanghaling tapat. Parang gabi ang bumalot sa paligid namin. At mula sa tubig, isa-isa silang lumitaw. Mga tao o dating tao. Mapuputla, may sugat, nakadilat ang mga mata. Mga buhok nila nakalutang, parang nasa ilalim pa rin ng tubig. Pero ang pinaka nakakatakot, nakangiti silang lahat. Malalaking ngiti na pilit, parang pinipilit ng panga nilang mabali. "Mga nawala," bulong ni Carlo. "Sila yung mga nalunod dito dati." Napaatras kami, pero nakapulupot pa rin ang mga pulang anino kay Ben. Halos kalahati na ng katawan niya ang nasa tubig. Umiiyak si Jessa, hawak-hawak ang kamay niya. "Huwag mong bitawan, Ben, lumabang ka." Pero wala na, para siyang nawalan ng ulirat. At sa huling saglit bago siya tuluyang lumubog, ngumiti siya sa amin. Ngiting hindi kanya, ngiting parang pag-aari na siya ng dagat. Tumakbo kami pabalik sa kubo. Basang-basa, hingal, nanginginig. Nagsisiksikan kami sa isang sulok, hawak ang isa't isa. Hindi namin alam kung anong gagawin. Sa labas, rinig pa rin namin ang hampas ng alon, pero may kasama. Mga yabag. Mabibigat na yabag sa buhangin, paikot sa kubo. "Hinahanap nila tayo," bulong ni Jessa. Halos wala ng kulay ang mukha niya. Pinikit ko ang mga mata ko, nagdasal. Sana magising ako. Sana panaginip lang ito, pero hindi. Kasi sa sandaling iyon, narinig ko ang boses ni Ben mula sa labas. "Lisa, lumabas ka. Maganda rito. Lisa." Boses ni Ben. Naririnig ko mula sa labas ng kubo. Mahina, parang pabulong pero malinaw. Nakakakilabot dahil alam kong hindi na siya buhay. "Lumabas ka. Maganda rito." Napaluha si Jessa. Hindi siya yan. Hindi na siya yan. Pero umuugong ang boses niya sa dilim, kasabay ng hampas ng alon. Para bang dumadaloy ang bawat salita sa loob ng kubo, gumagapang sa dingding at pumapasok sa isip namin. Pinilit naming manatili sa loob. Hawak-hawak namin ang isa't isa, nanginginig, pero biglang bumukas ang bintana. Malakas ang hangin at sa pagdampi nito, naamoy ko ang amoy alat, kasama ng amoy dugo. Lumapit ako sa bintana, dahan-dahan. Doon ko nakita si Ben, nakatayo sa buhangin, basang-basa, nakangiti. Pero yung mga mata niya pula. Sa likod niya nakahanay ang iba pa, mga dating tao, mga nawawala, mga nalunod. Nakatingin silang lahat sa direksyon namin, sabay-sabay na nakangiti. "Hindi tayo makakaligtas," bulong ni Carlo. Nanginginig ang kamay niya habang kinukuha ang cellphone. Walang signal, walang kahit ano. Para bang hiwalay na lugar ang baryo mula sa mundo. Naririnig naming dumadagundong ang alon. Mas malakas pa kaysa kanina. At bigla, sabay-sabay silang naglakad papunta sa kubo. Mga yabag sa buhangin, mabibigat, parang isang martsa. "Anong gagawin natin?" Halos pasigaw si Jessa. Hinila ko silang lahat. "Takbo!" Tumakbo kami palabas ng likurang pintuan ng kubo, papunta sa kakahuyan. Madilim, makitid ang daan pero wala kaming pakialam. Basta makalayo lang. Pero kahit saan kami pumunta, rinig ko pa rin ang boses ni Ben. "Lisa, dito ka na. Sumama ka na." Habang tumatakbo kami, pakiramdam ko'y sinusundan kami ng mga anino. Naririnig ko ang pagkalos ko sa damo,
ang mga yabag sa likod namin. At minsan, natadapa ako pero may humihila sa akin pataas. Hindi ko alam kung kamay ba ng tropa ko o ibang kamay na. Pagdating namin sa gilid ng kakahuyan, bumungad sa amin ang dagat ulit. Pula na ang tubig. Wala na ang liwanag ng buwan. Lahat nakabalot sa pulang sinag mula sa ilalim ng alon. Wala tayong takas. Bulong ni Carlo. Lumapit ang mga nilalang, daan-daan sila. Mga mukha ng nalunod, mga mata nakatitig, mga ngiti na kabuka. Isa-isang lumabas mula sa tubig at humakbang papunta sa buhangin. At naroon sa unahan si Ben, nakangiti, tinatawag ang pangalan ko. Niyakap ako ni Jessa. Huwag mo siyang pansinin. Huwag kang lalapit. Pero sa bawat hakbang nila, parang hinihigop ang hangin. Humina ang katawan ko. Dumilim ang paningin ko. Ramdam kong bumibigat ang dibdib ko na parang nalunod kahit nasa lupa ako. Ang huling naalala ko bago ako tuluyang madapa ay ang mga kamay nila, pulang usok na naging laman. Niyakap nila ako, pinalot ng malamig na tubig. At sa huling pagkakataon, narinig ko ulit ang boses ni Ben. Summer na, Liza, hindi ka na uuwi. Tanghaling tapat, ramdam ko ang bigat ng araw sa batok ko habang nakaupo sa balkonahe ng lumang bahay ng lolo ko. Mainit ang hangin, halos walang gumagalaw na dahon. Tahimik ang paligid at tanging tiktak ng lumang orasan ang naririnig ko mula sa loob. Bago ako umuwi sa probinsya, paulit-ulit ang bilin ni Lolo. Apo, huwag kang lalabas ng bahay kapag 12:00 ng tanghali. Akala ko dati, kwento lang ng matatanda para takutin ang mga bata. Pero habang tumatagal ako dito, ramdam kong may bigat sa mga salitang iyon. Unang araw, sinunod ko ang bilin. Sa tanghali, nakahiga lang ako sa duyan at nakatulog hanggang hapon. Wala namang kakaiba. Pero pagsapit ng ikalawang araw, nagsimulang sumiksik ang kuryosidad. Ano bang mangyayari kung lalabas ako? Totoo ba talagang may masama? Eksaktong 12:00, dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Binuksan ko ng kaunti ang kortina at sumilip sa kalsada. Sobrang liwanag ng araw, pero kakaiba ang katahimikan. Walang aso, walang ibon, walang tao. Parang huminto ang mundo at doon ko siya nakita. May anino na naglalakad sa gitna ng kalsada. Mabagal ang bawat hakbang. Matangkad, manipis ang katawan. Una, inisip kong baka tao lang. Pero nang mas tumagal, nakita kong wala itong mukha. Anino lang na gumagalaw sa ilalim ng araw. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Gusto kong isara ang kurtina pero hindi ko magawa. May malamig na bigat na bumalot sa dibdib ko. At doon ko napansin ang pinakamalupit na detalye. Sa dibdib ng nilalang, may 2 mata. Mapupulang mata na kumikislap, diretso ang titig sa akin. Hindi ko magalaw, pero ramdam kong alam niya kung nasaan ako. Gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw, pero walang lumabas na boses. Ang mga paa ko parang nakadikit sa sahig. At biglang naramdaman ko na parang hinihigop ang init mula sa katawan ko. Lumamig ang balat ko, nanginginig ang mga kamay ko. At doon dumating ang boses. Hindi siya nanggaling sa tenga ko. Dumiretso siya sa utak ko mismo. Hindi ka dapat nandito. Nanlaki ang mata ko. Umiikot ang paningin ko. Parang may humihila sa akin papalapit sa bintana. Pinikit ko ang mga mata ko at napabulong ng dasal. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Si Lolo, maputla ang mukha niya.
Nanginginig ang kamay habang hinila ako palayo sa bintana. "Sinilip mo siya, Apo?" Galit na tanong niya. "Hindi ko sinasadya, Lolo. May nakita lang ako." Halos hindi ko matapos ang salita. Agad niyang isinara ang kortina, isinara ang bintana, at nilagyan ng asin ang gilid. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Pag napansin ka niya hindi ka natitigilan, babalikan ka niya araw-araw hanggang madala ka niya." Kinagabihan, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang dalawang matang pula sa dibdib ng nilalang. Bakit nandoon? Bakit hindi sa mukha? May mukha ba siya na hindi ko lang nakita? Naririnig ko ang huni ng kuliglig sa labas. Pero imbes na makatahimik ako, lalo akong kinabahan. Sa tuwing ipipikit ko ang mata ko, nakikita ko siyang naglalakad, mabagal, papalapit. At sa tuwing maiisip ko ang titig ng mata niya, para akong inuubos ng lamig. Bumangon ako at uminom ng tubig. Nasa kusina ako nang mapansin ko ang maliit na salamin na nakatalikod sa dingding. Tinanong ko dati si Lolo kung bakit nakatalikod iyon. Sabi niya, para hindi sumalo ng mata. Ngayon, nag-sink in ang ibig niyang sabihin. Bumalik ako sa higaan at nagdasal bago matulog. Pero bago ko tuluyang ipikit ang mga mata ko, nakarinig ako ng mga yabag sa labas. Mabagal, mabigat, sa mismong kalsada. Ramdam kong dumaan siya ulit. Hindi ko na sinilip. Pinilit kong takpan ang ulo ko ng kumot. Pinilit kong huwag pakinggan. Pero sa ilalim ng lahat ng takot, may isang bagay akong sigurado. Hindi iyon guni-guni, hindi rin kwento lang ng matatanda. Nakita ko ang naglalakad na anino at alam kong babalikan niya ako bukas. Magdamag akong hindi nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang aninong nakita ko kahapon. Yung mabagal na lakad, yung katahimikan, at lalo na yung dalawang matang pula na nakatitig sa akin mula sa dibdib niya. Para silang nakaukit sa utak ko. Kahit ipikit ko ang mga mata ko, andun pa rin sila. Kinabukasan, pinilit kong kumilos na parang normal. Nagwalis sa bakuran, nag-igib ng tubig, naglinis ng kusina. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maalis ang kaba. Pakiramdam ko, nasa paligid lang siya, naghihintay ng tamang oras. Pagsapit ng tanghali, lalo akong kinabahan. 11:30 pa lang, parang mabigat na ang hangin. Tahimik na naman ang paligid. Maging ang mga kuliglig at ibon biglang tumigil. Ramdam kong paparating na ulit siya. Umupo ako sa sahig ng kwarto, malayo sa bintana. Pero kahit hindi ako sumilip, naramdaman ko ang presensya niya. Parang may malamig na aninong dumaan sa bakuran. Parang huminto ang oras. At dumating ulit ang boses sa utak ko. "Lumabas ka." Nanginginig ang kamay ko. Pinilit kong magdasal. Pinilit kong huwag pansinin. Pero lalo lang bumigat ang dibdib ko. Para akong mauubusan ng hininga. Napaluhod ako sa sahig, pawis na pawis. Alam kong naririyan ka. Gusto kong sumagot. Gusto kong sumigaw ng umalis ka. Pero biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Si Lolo, namumutla, galit ang mukha. Hinila niya ako palayo sa bintana. Itinakip ang kurtina at isinara ng mahigpit. "Ano bang ginagawa mo, Apo? Sinusubukan mo bang tawagin siya?" Umiling ako, nanginginig. "Lalo, hindi. Hindi ko sinasadya. Naririnig ko lang siya." Hinila ako ni Lolo sa altar. Pinaupo niya ako sa harap ng mga kandila. "Makinig ka sa akin.
huwag na huwag mong sasagutin ang mga tanong niya. At higit sa lahat, huwag mong ibibigay ang pangalan mo. Nagtaka ako. Bakit, Lolo? Huminga siya ng malalim. Kapag nakuha niya ang pangalan mo, masusundan ka niya kahit saan. Hindi mo na siya matatakasan. Hindi na siya nakatali sa tanghali lang. Nanlamig ang batok ko. Napalunok ako ng laway. Ibig sabihin, kung malaman niya ang pangalan ko, kahit gabi o umaga pwede niya akong hanapin. Tumango si Lolo, seryoso ang mata. Oo, kaya huwag kang bibigay kahit anong mangyari. Pagkaraan ng ilang oras, bumalik sa normal ang paligid. Narinig ko ulit ang huni ng mga kuliglig. Tumaan ang hangin sa mga dahon. Pero sa loob ko, hindi na normal ang lahat. Alam kong hindi matatapos ito sa isang araw lang. Kinagabihan, habang kumakain kami ng hapunan, nagtanong ako kay Lolo. Lo, matagal na ba siyang nandito? Tahimik siya sandali bago sumagot. Bata pa ako, naririnig ko na ang kwento. May mga nagsasabing hindi siya isa lang, may iba pa. Pero itong dumadaan sa kalsadang ito, siya lang ang natitira, ang naglalakad na anino. Bawat henerasyon may sinusundan siya. At kapag napili ka, wala ka nang ligtas, napahinto ako. Lolo, bakit ako? Umiling siya. Hindi ko alam, Apo. Pero ang sigurado, nakita ka na niya. Matapos ang hapunan, lumabas ako sandali sa bakuran. Maliwanag ang buwan, tahimik ang paligid, pero ramdam kong hindi ako nag-iisa. Sa gilid ng mata ko, parang may tumaan na anino. Nang lumingon ako, wala naman. Napabalik ako agad sa loob. Ayaw ko nang magtagal sa dilim. Pero habang papasok ako, narinig ko ang boses niya, mahina, halos bulong sa hangin. Babalikan kita bukas. Kinabukasan maaga akong nagising. Pinilit kong abalahin ang sarili ko. Naghugas ng damit, naglinis ng kusina, tinulungan si Lolo magtanim sa bakuran. Pero kahit anong gawin ko, binibilang ko pa rin ang oras. Papalapit na naman ang tanghali. 11:30. Tumigil na naman ang hangin. Tumahimik ang paligid. Alam kong naroon na siya. Hindi ko na tiningnan ang bintana, pero ramdam ko ang presensya niya. Parang may malamig na nakatayo sa labas ng bahay. At naramdaman kong muling bumigat ang katawan ko. Ano ang pangalan mo? Nanlaki ang mata ko para akong mababaliw. Pinilit kong itikom ang bibig ko. Pinilit kong huwag sumagot. Nanginginig ang buong katawan ko. Sabihin mo sa akin para makilala kita. Umiyak ako. Hinila ako ni Lolo. Pinisil ang kamay ko. Huwag kang bibitaw, Apo. Huwag mong ibibigay. Pagkatapos ng ilang minuto, biglang gumaan ang hangin. Bumalik ang ingay ng paligid. Huminga ako ng malalim, halos matumba sa pagod. Umupo ako sa sahig, pawis na pawis. Ramdam kong hindi pa ito tapos. Mas lalo lang siyang nagiging mapanganib. At sa loob ng utak ko, huli kong narinig ang bulong niya bago tuluyang lumayo. Bukas ulit. Hindi ko alam kung ilang beses akong nagising nung gabing iyon. Paulit-ulit kong naririnig sa isip ko ang tanong niya. Ano ang pangalan mo? Kahit nakapikit, kahit nagtakip ako ng unan sa tenga, parang sumisingaw pa rin ang boses sa loob ng ulo ko. Mababa, mabagal,
Walang tunog ng bibig pero malinaw na malinaw. Nang mag-umaga, ramdam ko pa rin ang bigat. Halos hindi ako makakain ng agahan. Nilingon ako ni Lolo, kita ang pagod sa mukha ko. "Apo," sabi niya, "kung patuloy kang natatakot, mas lalo kang bibigatin ng presensya niya." Paano ko hindi iisipin, Lolo? Naririnig ko siya kahit tulog ako. Parang nandito lang siya sa tabi ko. Umiling siya. Kaya dapat matibay ang loob mo. Ang takot parang imbitasyon. Kapag binuksan mo, mas lalo siyang papasok. Maghapon akong nagpakabisi. Nagtanim kami sa bakuran, naglinis ng bubong at nag-igib ng tubig. Pinilit kong isipin na normal ang lahat. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman ang mabigat na paghihintay sa dibdib ko. Parang alam kong muling darating ang sandali. At dumating nga. 12:00 ng tanghali. Tahimik ulit ang paligid. Nasa loob kami ni Lolo, nakaupo sa tabi ng altar. Nakapikit ako, pilit na nagdarasal. Pero sa kabila ng mga mata kong nakapikit, ramdam kong nakatayo siya sa labas ng bahay. Parang nakatingin siya diretso sa dingding na naghihiwalay sa amin. At narinig ko ang boses niya ulit. "Lumabas ka." Napakapit ako sa rosaryo. Hindi ako sumagot. Hindi ako gumalaw. Pero lalo siyang naging mapilit. "Alam kong naririyan ka. Naririnig mo ako." Nanginig ang katawan ko. Tumutulo ang pawis sa noo ko. Pinisil ako ni Lolo sa balikat. "Huwag kang bibitaw," bulong niya. Bigla kong naramdaman ang lamig sa gilid ng bintana. Parang may humahaplos sa hangin. Parang may mga daliring malamig na dumikit sa balat ko. Pinili kong huwag dumilat, pero mas lalo kong naramdaman ang presensya niya. At sa kanya sinabi, "Sabihin mo ang pangalan mo." Nanlaki ang mata ko. Pinilit kong hindi gumalaw. Pero ramdam kong kumikilot ang lalamunan ko. Parang gustong may lumabas na salita. Parang may puwersang humihila sa bibig ko para magsalita. Napaluha ako. "Lo, hindi ko kaya." Hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit. "Kaya mo, Apo. Huwag mong ibigay. Kahit anong mangyari, huwag mong ibibigay." Makalipas ang ilang minuto, biglang bumalik ang hangin. Umihip sa mga dahon. Narinig ko ulit ang huni ng mga kuliglig. Nawala ang lamig sa paligid. Huminga ako ng malalim, halos bumagsak sa sahig sa pagod. Tumigil na siya. Sa ngayon. Pero bago siya tuluyang mawala, narinig ko ang huli niyang bulong. "Bukas, mas malapit ako." Kinabukasan, hindi na ako mapakali. Ayaw ko nang maranasan ulit, pero alam kong wala na akong choice. Parang may kontratang hindi ko sinasadyang pinirmahan nung una ko siyang makita. At ngayon, araw-araw niya akong babalikan. Bago magtanghali, kumuha ako ng cellphone. Naisip kong baka kung ma-video ko siya, mas may ebidensya ako. Mas mapatunayan ko na hindi ako nababaliw. Nung makita ni Lolo ang cellphone sa kamay ko, agad niya akong pinigilan. "Huwag mong gagawin yan, Apo." "Pero, Lo, kung makita natin, baka malaman natin kung paano siya pigilan." Umiling siya, mariin. Habang mas pinapansin mo siya, mas lalo siyang dumidikit. At kapag nasalo mo siya sa lente, baka pumasok siya kahit hindi tanghali. Nanlamig ang balat ko. Inilapag ko ang cellphone sa mesa. Hindi ko na ulit kinuha.
Pagsapit ng 12:00, tumigil na naman ang oras. Nakatayo kami ni Lolo sa loob ng bahay. Hindi kami gumagalaw. At sa gilid ng kortina may siwang na liwanag. Hindi ko mapigilang sumilip. At doon ko siya nakita. Mas malapit na nga siya ngayon. Hindi na siya sa dulo ng kalsada. Nakatayo na siya sa harap ng punong mangga malapit sa bahay ni Aling Daling. Kitang-kita ko ang mahahabang braso niya. Ang katawan niyang payat na parang usok. At ang mga mata sa dibdib, diretsyong nakatingin sa akin. Nanlamig ako, napatakip ng bibig para hindi mapasigaw. Pero narinig ko ulit ang boses niya. Halika, magpakilala ka. Napaatras ako, halos matumba. Pinilit kong isara ang kurtina. Pero bago ko nagawa, nakita ko siyang gumalaw. Hindi na siya naglalakad. Ngayon nakatayo lang siya at nakangiti. Lumapit si Lolo. Isinara ang bintana. Pinisil niya ang kamay ko. Apo, huwag kang matatakot. Hindi siya makakapasok kung hindi mo siya bibigyan ng daan. Pero sa loob ko, alam kong hindi na lang siya basta dumadaan. Alam kong pinipili niya ako. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang lumalapit. Kinagabihan, habang nakahiga ako, narinig ko ulit ang boses niya. Hindi tanghali, hindi oras niya. Pero malinaw na malinaw sa loob ng isip ko. Alam ko na ang pangalan mo. Napabalikwas ako sa higaan. Pawis na pawis. Nanginginig ang buong katawan ko. Kung totoo ang sinabi ni Lolo, kapag alam na niya ang pangalan ko, wala na akong ligtas. Magdamag akong hindi mapakali. Sa bawat pagpikit ko, naririnig ko ang bulong niya. Alam ko na ang pangalan mo. Paulit-ulit, parang iniukit sa utak ko. Hindi ko alam kung totoo o guni-guni. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi na siya nakatali sa tanghali lang. Umaga pa lang, ramdam ko na ang bigat ng hangin. Parang may mabigat na nakadikit sa dibdib ko. Nilingon ko si Lolo, halatang pagod at puyat din. Lo, sabi ko, paano kung alam na talaga niya ang pangalan ko? Napayo ko siya. Kung nakuha na niya, Apo, wala na tayong ligtas. Pero may isang paraan, huwag kang lalabas. Kahit anong marinig mo, kahit sinong boses, huwag kang sasagot. Pagsapit ng tanghali, mas lalo akong kinabahan. Tahimik ang paligid gaya ng dati. Pero ngayon, mas mabigat. Hindi ko na kailangang sumilip sa bintana para maramdaman siyang naroon. Para siyang nasa mismong bakuran. At dumating ang boses, mas malinaw, mas malakas. April. Nanginig ang katawan ko. Tumutok ang tingin ko sa pinto. Lo. Tinawag niya ako. Buo ang pangalan ko. Pinisil ni Lolo ang balikat ko. Huwag kang sasagot. Huwag kang kikilos. Mula sa labas, narinig ko ang mabagal na yabag. 1, 2, 3. Papalapit. Huminto sa mismong harap ng pintuan. At doon ko narinig ulit ang boses. April, buksan mo. Alam kong naririyan ka. Humigpit ang hawak ko sa rosaryo. Pinikit ko ang mata ko. Pilit na nagdarasal. Pero mas lalo kong naririnig ang bawat salita niya. Parang nasa loob ng tenga ko mismo. Lumabas ka. Hindi kita sasaktan. Magpakilala ka lang. Biglang kumalabog ang pintuan malakas. Sunod-sunod, halos mabali ang kahoy. Napasigaw ako. Lo, paano kung makapasok siya? Hinawakan ni Lolo ang pinto. Pinigilan. Hindi siya makakapasok kung hindi mo siya pagbubuksan. Tandaan mo yan.
Pero sa gilid ng pinto, sa maliliit na siwang, nakita ko ang pulang liwanag. Parang dalawang mata na nakasilip. Diretso sa akin. April. Hindi ko na alam kung ilang minuto ang lumipas. Pakiramdam ko oras ang dumaan. Hanggang sa unti-unting tumigil ang ingay, tumahimik ulit ang paligid, nawala ang bigat sa dibdib ko. Huminga ako ng malalim, halos matumba sa sahig. Akala ko tapos na, pero hindi pa pala. Kinagabihan, habang nakahiga ako, muling dumating ang boses. Hindi na tanghali, hindi na oras niya, pero malinaw, mas malinaw pa kaysa dati. Alam ko kung saan ka natutulog. Napabalikwas ako, nanginginig. Niyakap ko ang kumot, pinilit kong huwag gumalaw. Pero mula sa labas ng bahay, narinig ko ang mabagal na yabag. 1, 2, paikot-ikot sa bakuran. Hindi ko na alam kung panaginip o totoo. Kinabukasan, kinausap ako ni Lolo. Apo, kailangan mo nang bumalik sa Maynila. Mas delikado ka na dito. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pang mapoprotektahan ang bahay. Umiling ako. Lo, paano kung sundan niya ako? Paano kung sumama siya kahit saan ako pumunta? Tumitig siya sa akin, seryoso. Kaya mo lang siyang pigilan sa loob mo. Huwag kang bibigay. Huwag mong ibibigay ang sarili mo. Bago ako umalis, tumingin ako sa kalsada. Malayo, sa ilalim ng araw, nakita ko siya. Nakalayo ng kaunti, pero nakatayo lang. Hindi gumagalaw. Nakatingin, para bang nagpapaalam. Pero sa loob ko, alam kong hindi iyon paalam. Isa iyong pangako. Ngayon, narito na ako sa Maynila. Pero sa bawat tanghali, pakiramdam ko'y nandyan pa rin siya. Sa bawat siwang ng kurtina, sa bawat aninong dumadaan, naiisip ko siyang naglalakad. Mabagal, matangkad, may pulang mata sa dibdib. At sa bawat pulong na naririnig ko sa utak ko, mas lalo kong alam na hindi ko siya naiwan sa probinsya. Sumama siya sa akin. At tuwing sumasapit ang 2:00, naririnig ko ulit ang boses niya. April, hindi ka na makakatakas. Walang pasok. Summer. Tahimik ang baryo sa hapon, pero paggabi, nabubuhay kami ng mga tropa ko. Hindi para maglaro ng computer o cellphone, kundi para manghuli ng gagamba. Sa probinsya, normal yun. Bata ka pa lang, tinuturuan ka ng gumawa ng garapon na may butas sa takip. Ilaw ng flashlight o kandila, tsinelas sa paa at lakas ng loob. Pag sumapit ang 8:00 o 9:00, nag-iikot na kami sa bakuran, sa mga puno ng bayabas, mangga at saging. Doon nakatago ang malalaking gagamba pang sabong. 2 na nakuha ko, sigaw ni Toto. Hawak ang garapon na may gumagapang sa loob. Tumawa kami. Ako may 1 pa lang. Si Junjun wala pa ni isa. Aba, bobo ka talaga sa panghuhuli, asar ni Toto kay Junjun. Sus, mamaya makakaisa din ako. Balik ni Junjun habang nakasilip sa dahon ng saging. Tumawa ako. Huwag kayong maingay, baka magising mga kapitbahay. Pero totoo, hindi kami pinapansin ng matatanda. Sanay na silang makita kaming may dalang garapon tuwing gabi. Sa totoo lang, masaya siya. May thrill. Parang adventure. Lalo na kapag tahimik na ang baryo at tanging kuliglig at palaka ang maririnig. Pero sa gitna ng saya, may kaba rin.
kasi hindi lahat ng puno ligtas. Hoy! Pulong ni Junjun. Bawal dito sa may likod ng paaralan. Sabi ni nanay, may aswang daw na gumagala. Umirap si Toto. Lahat na lang may aswang. Pati tindahan, sabi ni nanay ko, may aswang din. Eh di sana lahat tayo kinain na. Tahimik lang ako. Pero sa loob-loob ko, may konting takot. Kasi may naririnig na akong kwento tungkol sa baryo. Mga nawawalang manok, kambing na pinugutan, mga bangkay na walang laman ng loob. Pero sa edad namin, ang iniisip lang, laro muna bago takot. Lumapit ako sa puno ng bayabas. May liwanag ng buwan, sapat para makita ang gumagalaw sa ibabaw ng dahon. Sinilip ko, ayos, may gagamba. Dahan-dahan kong inabot gamit ang posporo. Nang gumapang sa kamay ko, mabilis kong ipinasok sa garapon. Meron na! Bulong ko. Tinakpan ko agad. Narinig ko ang ingay ng gagamba na gumagapang sa loob. Nakangiti ako, dalawa na. Pero nang papalayo na ako sa puno, may naamoy akong kakaiba. Amoy panis na karne. Amoy na hindi mo basta makukuha sa bakuran. Napakunot na ako ng noo. Amoy niyo yon? Tanong ko. Ha? Ano? Sagot ni Toto. Parang panis. Parang dugo. Umiling si Junjun. Wala akong naamoy. Nagpatuloy kami sa panghuhuli. Pero ako, distracted na. Ang ilaw ng flashlight ko kumikislap-kislap. Tapos bigla kong napansin na tahimik na. Wala na ang mga kuliglig. Kahit palaka, parang pinatay ang tunog ng gabi. Guys, bulong ko. Tahimik. Nagtawanan pa sila. Tinatakot mo kami, sabi ni Toto. Pero hindi ako natawa. Kasi sa ilalim ng puno ng mangga, may narinig akong tunog. Mabagal. Parang kuko na ako makaskas sa kahoy. Paulit-ulit. Rinig niyo ba yon? Tanong ko. Napatingin silang dalawa. Tahimik kami. Hanggang sa may biglang kumaluskos pababa mula sa puno. Pusa lang yon, bulong ni Junjun. Pero ramdam kong nanginginig ang boses niya. Nakita ko ang mga dahon na gumalaw. Ang anino ng isang bagay na bumaba mula sa sanga. Mabigat, malaki, hindi pusa, hindi rin aso. Parang tao na nakayuko, mabagal ang kilos. Hinila ko ang braso ni Toto. Tara na. Pero bago kami makagalaw, may umungol mula sa ilalim ng puno. Malamig, mababa, hindi tunog ng hayop, hindi rin tunog ng tao na normal. Parang nagmumula sa dibdib na walang laman. Nanigas ang tuhod ko. Nakita ko sa liwanag ng buwan ang dalawang mata. Mapula. Nakatitig direkta sa amin. Aswang! Sigaw ni Junjun halos mapasigaw. Tumakbo siya papalayo. Nanlaki ang mata ko. Toto, nakatayo pa rin nakatulala. Hinila ko siya. Takbo! Tumakbo kami sa madamong gilid ng bakuran. Ang hingal ko, parang sasabog ang dibdib. Naririnig ko ang yabag sa likod namin. Mabigat, mabilis, hindi gaya ng paa ng tao. Parang nakalapat ang buong talampakan at may kuko na kumakaskas sa lupa. Bilisan mo, sigaw ko kay Toto, pero nadapa siya. Tumama ang tuhod sa bato. Napasigaw siya sa sakit. Lumingon ako. Sa gilid ng ilaw ng buwan, nakita ko siyang papalapit. Yung nilalang. Nakatukod ang kamay sa lupa, parang hayop. Bukas ang bibig, mahahaba ang ngipin, nangingintab sa laway. At yung amoy, mas malakas. Amoy na bubulok. Hinila ko si Toto. Tumayo siya. Tumakbo ulit. Hindi ko alam kung saan kami papunta. Basta palayo.
basta hindi kami mahuli. Nang makarating kami sa may pilapil, huminto kami saglit. Humahabol ang hininga ko, nanginginig ang tuhod. Wala na si Junjun. Hindi namin alam kung saan siya dumaan. Pero sa malayo, may maririnig pa rin akong yabag. Papalapit. Hindi pa tapos. Nasaan si Junjun? Hingal ni Toto. Hindi ko alam. Sigaw ko. Nanginginig ang boses ko. Pinilit kong magdasal. Pero walang lumalabas sa bibig ko, kundi hingal at kaba. At doon ko na-realize, hindi laro ang gabing ito. Hindi na tungkol sa gagamba. Kami na mismo ang hinahabol. At kung hindi namin makita si Junjun, baka hindi na siya makauwi. Hingal. Pawis. Nanginginig ang tuhod ko habang tumatakbo sa pilapil. Si Toto nakasunod sa likod ko. Nangingisay pa ang boses sa takot. Tol, bilisan mo. Nasa likod pa rin siya. Hindi ko na nilingon. Ayokong makita ulit yung mga matang pula sa dilim. Yung amoy na parang panis na karne, dumidikit sa ilong ko kahit tumatakbo kami. Parang hindi kami tinatantanan. Nakarating kami sa likod ng paaralan. Madilim. Wala ni isang ilaw. Ang mga bintana nakasara lahat. Doon kami pumasok sa maliit na kubo sa gilid. Dati itong silid ng mga gamit ng janitor. Pinilit kong isara ang pinto. Umupo kami sa loob, hingal, tahimik. Nasaan si Junjun? Tanong ni Toto. Halos pabulong pero puno ng kaba. Umiling ako. Hindi ko alam, baka nakauwi na siya. Pero sa loob-loob ko, hindi ako sigurado. Naiwan siya at kung nahuli siya, hindi ko tinuloy ang iniisip ko. Nagsalubong ang kilay ni Toto. Nanginginig. Tol, hindi na ito biro. Totoo yung kwento ng mga matatanda. Tahimik lang ako. Kasi alam kong totoo nga. May narinig kaming yapak sa labas. Mabagal, mabigat, dikit na dikit sa lupa. Para bang may kuko na humahagod sa semento. Krrk, krrk, paulit-ulit. Dumaan sa labas ng kubo. Tapos tumigil. Hinawakan ko ang braso ni Toto. Pareho kaming halos hindi humihinga. Sa siwang ng pinto, may aninong dumaan. Malaki. Yuko, parang hindi normal ang lakad. At sa katahimikan ng gabi, narinig ko ulit yung mababang ungol. Hark. Nanlamig ang batok ko. Nagsalubong ang mga mata namin ni Toto. Pareho kaming hindi gumalaw. Hinintay naming lumampas. Ilang segundo, ilang minuto, tahimik ulit. Umalis na yata. Bulong ko. Sigurado ka? Nanginginig si Toto. Umiling ako. Hindi. Nagdesisyon kaming lumabas at dumiretso na sa bahay. Pero bago pa man namin mabuksan ang pinto, may biglang kumalos ko sa bubong ng kubo. Mabilis, mabigat. Para bang may tumalon, kumalabog ang yero. Blag! Takbo! Sigaw ko. Binuksan ko ang pinto at mabilis kaming lumabas. Dire-diretso sa madilim na daan papunta sa baryo. Habang tumatakbo, rinig ko ang yabag sa likod. Hindi paa ng tao. Parang apat ang gamit niya sa pagtakbo. Mabilis, malakas, papalapit. Tulungan mo ako, sigaw ni Toto. Nanginginig ang boses niya. Nakita ko siyang nadulas. Bumagsak. Bago pa siya makabangon, may malakas na yabag sa likod. Hinila ko siya sa braso. Tumayo ka, bilisan mo. Halos mabali ang balikat ko sa bigat niya. Pero kinaya namin. Takbo ulit, habol ulit. Hindi tumitigil. Sa wakas, nakita ko ang mga ilaw mula sa bahay ng lola ko. Malapit na, doon kami tumakbo. Hingal, pawis, halos mahulog sa pagod.
Nang makarating kami sa bakuran, mabilis kong kinalampag ang pinto. La, buksan mo. Dali. Bumukas ang pinto. Nandoon si Lola, hawak ang rosaryo. Agad kaming pinapasok. Sinara niya ang pinto at nilagyan ng trangka. Tapos kumuha siya ng asin mula sa garapon at ikinalat sa sahig at bintana. Mga bata, sabi niya, seryoso ang mukha. Anong ginawa niyo? Hindi ako makapagsalita. Si Toto umiiyak na. Naghanap lang po kami ng gagamba. Tapos may humabol sa amin. Nanahimik si Lola. Tumingin siya sa amin. Tapos sa sahig. Hindi lahat ng gabi para sa bata. May mga oras na hindi sa inyo. Magdamag kaming hindi nakatulog. Sa labas, may maririnig pa rin kaming yabag. Paikot sa bahay. Minsan sa bubong. Minsan sa dingding. Minsan sa may bintana. Pero hindi siya pumapasok. Para bang nakatingin lang. Naghihintay. La, bulong ko. Si Junjun. Baka hindi nakauwi. Napatingin siya sa akin, mabigat ang mata. Kung hindi siya nakauwi, baka hindi na siya makakauwi. Nanigas ako, napahigpit ng hawak sa kumot. Si Toto, humikbi na lang. Wala na kaming nasabi. Pagdating ng umaga, lumabas kami. Tahimik ang paligid. Pero sa gilid ng kalsada, may nakita kaming garapon. Basag. Sa loob, patay na gagamba. Sa tabi, may tsinelas. Sa tsinelas, may dugo. Kay Junjun to, mahina kong sabi. Nanginginig ang kamay ko habang pinulot ko ang tsinelas. Malamig pa ang goma. Halos mabitawan ko agad. Si Toto natulala. Tol, wala na siya. Hindi ako nakasagot kasi sa loob-loob ko alam kong totoo. Pero sa likod ng isip ko, umaasa pa rin akong makikita namin siya na baka nakatago lang, na baka nakauwi. Pero sa amoy na naiwan sa hangin, amoy dugo at panis na karne. Alam kong hindi na laro ang lahat. At hindi pa ito tapos. Magdamag akong hindi nakatulog. Sa labas ng bahay ni Lola, rinig ko pa rin yung mga yabag. Mabigat, mabagal, paikot-ikot. Minsan sa bubong, minsan sa likod bahay. Pero hindi siya pumasok. Para bang may hinihintay. Si Toto nakatulog din pero panay ang bangungot. Umiiyak, humihiyaw ng pangalan ni Junjun. Ako, nakaupo lang sa papag, hawak ang tsinelas na naiwan niya. Basang-basa sa pawis ang palad ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang susunod na gabi. Pag umaga, nag-imbestiga ang mga matatanda. Pero parang walang gustong magsalita. Kahit mga kapitbahay, umiwas ng tingin. Parang hindi na bago sa kanila ang may nawawala. Lola, tanong ko, wala ba talagang gagawa ng paraan? Baka buhay pa si Junjun. Umiling siya. Kapag may kinuha na, bihira nang ibalik. Ang magagawa na lang natin, magdasal na hindi kayo masundan. Hindi ako nakasagot. Kasi sa puso ko, hindi ako handa. Hindi ako makakapayag na ganoon lang. O hapon, tahimik ang baryo. Pati mga aso hindi nag-iingay. Naglaro pa rin ang ibang bata, pero ramdam mong may kaba sa hangin. Pagdating ng dilim, nagdesisyon ako. Kailangan nating hanapin si Junjun, sabi ko kay Toto. Hindi tayo pwedeng magtago lang. Nanlaki ang mata niya. Tol, baliw ka ba? Halos mamatay na tayo kagabi. Huwag kang sumigaw, bulong ko. Kapag ako lang ang pupunta, mas delikado. Kailangan kong kasama. Umiling siya, nanginginig. Pero sa huli, tumango rin.
Pero kapag hindi natin siya nakita, tatakbo na tayo. Bitbit namin ang mga flashlight, karabon na walang laman, at rosaryo mula kay Lola. 9:00, lumabas kami ng bahay. Walang buwan. Madilim ang langit. Parang may nakatakip na ulap. Tahimik ang daan. Tanging yabag namin ang naririnig. Papunta kami sa likod ng paaralan kung saan namin huling nakita si Junjun. Mabigat ang hangin. Mabaho ang paligid. Parang may nakabukang mapatay na hayop malapit. Tol, bulong ni Toto. Baka patay na siya. Huwag kang magsalita ng ganyan, sagot ko. Hanapin muna natin. Pagdating namin sa puno ng mangga, tumigil kami. May nakita akong basag na garapon. Pareho ng gamit ni Junjun. At sa lupa, may guhit. Para bang kinayod ng kuko papunta sa kakahuyan. Nanlamig ako. Dito siya dinala. Ayaw ni Toto lumapit, pero hinila ko siya. Sandali lang, tingnan natin. Sumunod siya, nanginginig. Sa bawat hakbang namin, mas lumalakas ang amoy. Masakit sa ilong. Mabait. Para kang pinapasuot sa loob ng bangkay. At doon namin siya nakita. Si Junjun. Nakahandusay sa lupa. Basag ang garapon sa tabi. Pero hindi siya gumagalaw. Dahan-dahan kong nilapitan. Nanginginig. Junjun, tol? Bigla siyang dumilat. Mapula ang mata. Maputla ang balat. Nangiti siya. Nandito ako. Pero hindi iyon ang boses niya. Mababa. Malalim. Parang hindi galing sa kanya. Napaatras ako. Si Toto halos mapasigaw. Tol, hindi na siya yan. Sigaw niya. Tumayo si Junjun. Mabagal. Para bang hinihila ang katawan niya ng ibang puwersa. Nakayuko. Ngumiti ulit. At mula sa likod niya may aninong gumalaw. Malaki. Baluktot ang mga braso. Mapupulang mata sa dilim. Aswang. Bulong ko. Halos hindi lumalabas ang boses. Tumakbo kami ni Toto, pero mabilis ang mga yabag sa likod. Isang halakhak ang narinig ko. Mababa, malagim. Hindi na si Junjun ang tumatakbo, yung aswang na ang sumusunod. Bilisan mo, sigaw ni Toto. Tumalon kami sa pilapil, halos madapa. Ang flashlight ko, muntik nang mabitawan. Pero tumuloy pa rin kami, hingal. Pawis. Nanginginig ang buong katawan. Sa malayo nakita ko ang ilaw mula sa bahay. Pero sa pagitan namin at ng ligtas, may isa pang daan. At sa gitna nun, naroon siya. Hindi tao, hindi hayop. Nakayuko, nakalawit ang dila, mahahaba ang kuko. At sa tabi niya, nakatayo si Junjun, nakangiti. Mapula ang mga mata. Tol, bulong ni Toto, halos hindi makapagsalita. Paano tayo makakaligtas? Pinilit kong tumakbo pa rin. Hinila ko siya. Pero ramdam kong papalapit sila. Ang yabag nila parang nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang amoy mas malakas, mas nakakasuka. At sa huling sandali bago kami makarating sa bahay, narinig ko ang boses ni Junjun. Mababa, malinaw, hindi kanya. Hindi pa ito tapos. Hingal na hingal ako. Pawis na pawis. Habang tumatakbo kami ni Toto pabalik sa bahay ni Lola, ramdam kong nasa likod pa rin namin sila. Si Junjun na hindi na si Junjun at yung nilalang na nakayuko humahabol sa bawat hakbang namin. Bilisan mo, sigaw ko kay Toto. Halos mabaliw na ako sa kaba. Sa tuwing lumilingon ako, nakikita ko ang aninong sumasabay sa mga puno. Mabilis, malaki, parang hayop, pero mas nakakatakot.
Tinapag ko ang pinto. La, buksan mo. Halos maiyak ako sa takot. Agad bumukas ang pinto. Si Lola hawak ang rosaryo at mangkok ng asin. Pinapasok kami. Sinara agad ang pinto at nilagyan ng trangka. "Anong ginawa niyo?" Sigaw niya. "Bakit bumalik pa kayo sa dilim?" Hindi ako nakasagot. Hingal lang ang lumalabas. Si Toto umiiyak. Si Junjun, la, hindi na siya tao. Nanahimik si Lola. Pinikit niya ang mata niya. Nagdasal ng mahaba. Tapos kinuha ang langis at ipinahid sa noo namin. "Magdasal lang kayo. Huwag niyong bubuksan kahit anong bintana." Pero hindi pa tapos ang gabi. Sa labas narinig ko ang mabibigat na yabag. Paikot sa bahay, minsan sa bubong, minsan sa dingding. Tapos may malalakas na kalmot. Krak, krak. Parang gustong buksan ng kahoy. Si Toto na pahigpit ng kapit sa braso ko. "Tol, papasok sila." "Hindi," sabi ni Lola. Pero nanginginig din ang boses. "Hanggat hindi niyo sila pinapapasok, wala silang magagawa." Pero maya-maya, may narinig kaming boses sa labas ng bintana. Si Junjun, "Tol, pagbuksan mo ako. Ako to. Huwag mo akong iiwan." Nanigas ako. Umiikot ang dibdib ko sa sakit. Kilala ko ang boses niya. Pero alam kong hindi na siya yon. "Tol, pagbuksan mo na. Ayaw kong maiwan sa dilim." Tumulo ang luha ko. "Patawad, Junjun, pero hindi kita mabubuksan." Biglang nagbago ang tono ng boses, maging ilong, mababa. "Kung hindi ngayon, babalikan kita." Halos 1 oras kaming gising. Nakaupo, hawak ang rosaryo. Hanggang sa unti-unting tumigil ang ingay. Wala nang yabag, wala nang kalmot, wala nang boses. Tahimik ulit ang gabi. Nakahinga kami ng maluwag. Pero alam kong hindi iyon tapos. Kinabukasan, bumalik kami sa lugar kung saan namin huling nakita si Junjun. Walang katawan, walang dugo. Pero may iniwan yung garapon niya basag at sa loob hindi nagagamba ang laman, kundi piraso ng kuko. Mahaba, maitim, parang sa hayop pero mas matulis. Pinulot ko, nanlamig ang kamay ko. Toto, tapos na talaga siya. Umiling si Toto, nanginginig. Hindi pa. Sabi niya, babalikan ka. Pagbalik sa Maynila, akala ko ligtas na ako. Summer lang yon, sabi ko sa sarili ko. Pag-uwi, balik na sa normal na buhay. Pero hindi pala ganoon kadali. Tuwing 9:00 ng gabi, naririnig ko pa rin ang mga yabag sa labas ng bahay. Mabigat, mabagal, paikot, tulad ng dati. Minsan sa bubong, minsan sa dingding. At sa tuwing tititig ako sa garapon ng gagamba na dinala ko pa uwi, naririnig ko yung boses niya. Pabulong, malinaw. "Tol, maglaro pa tayo." Hanggang ngayon, hindi na ako nanghuhuli ng gagamba. Pero kahit anong iwas ko, pakiramdam ko hindi pa tapos. Kasi tuwing ipipikit ko ang mata ko, nakikita ko pa rin si Junjun. Nakangiti, mapulot